Wasdak mga master, sublang lipay ko na naman talaga ngayong araw kasi mangangawila naman ako kaya tama exercise lang ako dito. Uy, natulog man na. Bako diha managa man ka. Kaya hindi ko na pinadugay-dugay, pinunit ko na dito yung mga kagamitan ko at simula ko nang bumaklay dito sa kasagingan. Tumaraga na naman ako ng pinakamalkas ng daragan. Bahala naman kasapit-sapit, makadamag-damag para makadali ako makaabot sa spot. Pag-abot ko sa spot, nakaabot na talaga ako. At pagtingin ko dito ay uy, medyo mababaw na pala yung tubig at saka napakalinaw. May isda pa kaya dito? Pero okay lang yan. At least susulayan natin ngayon. Ito lang pa yung pamain natin mga bulati. At ito yung gagamitin ko, yung pamalakasan ko na rad. Mumurahin lang ito na rad. Nandito lang yan sa yellow basket yan sa baba. Pakiclick nyo lang kung gusto nyo makabili ng ganitong rad na maayos na at maganda. Para mas lalo kang gaganahan sa pag-fishing kapag maganda yung gamit mo. Tsaka mumurahin lang po ito mga master. Nasa 100 plus lang. Tsaka ang tibay-tibay pa. Tsaka ang pogi pa ng dating. Sa mga gusto makabili, andyan lang sa yellow basket dyan sa baba. At sa mga puntong ito ay nagsimula na talaga akong mga whale. At hindi na pinadugay-dugay. Nakakuha na talaga agad ako. Sobrang lipay talaga ng aking naong dito kasi ang unang kuha natin ay yung isdang mayan. Itong uri ng isda nito ay bago pala itong salta dito sa aming lugar. Sobrang nagagandahan talaga ako sa kanyang kulay at saka yung kanyang itsura kasi parang katulad niya yung isang uri ng tilapia. At sa mga puntong ito ay winitik ko na naman yung aking pamingoy. Tamang inta lang ako dito at hindi na pinadugay ay nakukuha na naman agad. Tatanawin at titingnan na naman natin kung ano kayang klaseng isda ito. Ay isa pala itong puyo. Medyo may kaliitan pa pala yung puyo na ito kaya nakapagdesisyon ako na ibabalibag ko lang muna dito balik sa sapa. Saka ko na lang siya dadakpin pabalik kapag mudako na siya doon. At dito banda-banda paglingon ko dito ay bigla palang umulan. Naguguol yung aking nawo. Pero bahala kang uwana ka, angler ako, wala akong paki sa'yo. Tamang antay lang ako dito banda-banda. Tinanaw yung aking pataw dito kung magsuri-suroy na. At lumihok na bigla kaya hindi na pinagadugay-dugay at hinalta ko na dito. At pagsalta ko dito, isa na namang maliit na puyo. Ito lang siguro yung binalibag ko kanina. Bumalik lang siya dito paak sa aking kawil. At binalibag ko na naman nagbalik. Baka ito'y tumubo at mudako pa. Kaya sa mga puntong ito ay nakahuna-huna ako, nalilipat na lang at babalhin ako ng pwesto kasi mga maliit naman yung nahuli ko doon at ito yung napili kong ikaduhang pwesto. Kaya hindi ko na pinadugay-dugay. Agad-agad ko na dito na pinurmahan at binutangan yung spot. Hindi na pinadugay-dugay. Lumihok-lihok na yung ating pamataw dito. Naguntol-untol na siya kaya ano pang hinihintay ko kaya binira ko na bigla. Kaya pagkabira at pagtanaw ko ay okay na ito. Masudaan na ito kalakihin kaya hindi ko na pinadugay-dugay. Tinangtang ko at sinulod ko sa aking mahiwagang sudlanan. Pinanaan agad yung kawil at binalik na lang sa pagtugsaw doon sa tubig. Bigla talaga akong nakurat dito banda-banda kasi ang tapang-tapang ng puyo na ito tumutukob siya sa aking kawil kahit sobrang napakaliit pa niya. Nasailog ko lang muna at initsa ko balik siya sa sapa para mudako pa siya. At sa mga oras ito ay sobrang tuwa ko talaga kasi nakahuli na ako ng malalaki pero natagak pa dyan. Saya nga oy, ni mao tuloy og samot yung aking namo. Huwag mawala ng pag-asa, okay lang yan kasi yung ikaduhang bira natin ay malaki-laki naman na puyo. Good size nito, sobrang nalipay talaga yung aking naong kasi makauulam na naman ako ng libre. Sobrang tuwa ko talaga, hindi ko mapigilan magsayaw kasi makasundaan ako.